Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. May isang kaibigan po na nagtanong sa akin kung ano daw ba ang opinion ko sa videong ito na nakita niya sa TikTok. Tara, panoorin natin. Tagal-tagal ko nang hinahanap motor eh. Nandito ro, sabi ng kapitbahay. Isang taon ko na hindi nakakabayad eh. Sino may dala nitong motor na to? Sa'yo? Sabi mo sa tatay mo, pumunta sa opisina, magkita kami ha. Kukunin ko na to. Teka lang, hindi. Huwag ka nang umano. Ano sabi mo? May court order ka ba? Huwag kang makialam dito, hindi ka kasali dito, wala ka personality dito ha. Hindi pwede. Umano ka na doon. Sabi mo sa tatay mo, pumunta sa opisina. Sir, ba pagalitan namin? Wala akong pakialam. Sige na. Dadalhin ko na to. Sir, Hindi pwede. layo pa ang pupuntahan ko, sir. May utang yung tatay mo, hindi nakakabayad. Isang taon na. So kahatakin na to, punta na kamo sa opisina. O walang makikialam ha. Sir, wala kang court order. Kahit na, wala akong pakialam. Isang taon na to hindi nababayaran. Sang-ayon ba kayo sa ginawang pagbawi sa motorsiklo? Whether this incident really happened or not is not the concern of our discussion. Pwedeng totoong nangyari ito o pwede ring scripted. Alam naman natin na sa social media ngayon, maraming gumagawa ng eksena para lang mag-abuse. My only purpose in discussing this is to hopefully educate the public dahil baka you will experience the same predicament or situation in the future. Now, it appears na bumili ng motor on installment basis ang tatay ng taong ito na inagawa ng motorsiklo. Ang problema, hindi na nakapagbayad ng installment si tatay sa loob ng isang taon o mahigit isang taon. That is why nung makita ng seller ang motorsiklo, bigla niya itong binawi. Tinangkang pigilan ng anak ang pagbawi ng motorsiklo ngunit wala na itong magawa dahil puwersahan ang pagkuha at may kasamang pananakot o intimidation. Question Fiscal: naaayon ba sa batas ang ginawang pagbawi ng motorsiklo? Hindi po. Hindi porket hindi na nakapagbayad ng installment ay maaari mo nang bawian ng motorsiklo gaya ng nakita natin sa video. We should not put the law in our own hands. Hindi natin dapat pairalin ang batas sa ating sariling kamay. Dapat pa rin nating ipaubaya sa otoridad tulad ng hukuman at pulisya ang paglutas ng mga legal na problema at pagpapatupad ng batas upang manatili ang kaayusan sa lipunan. Dahil sa sapilitang pagbawi ng motorsiklo, maaari pong makasuhan ang taong gumawa nito ng kasong grave coercion under Article 286 of the Revised Penal Code. Ang parusa for grave coercion ay maaari kang makulong ng hanggang 6 years at pagbabayarin ka ng multa ng hindi lalagpas sa 100,000 pesos. May dalawang klase po ang grave coercion. Una, ang pagpigil sa isang tao sa pamamagitan ng karahasan, pagbabanta o pananakot sa paggawa ng isang bagay na hindi ipinagbabawal ng batas. For example, nais magtayo ni Juan ng tindahan sa sarili niyang lupa. Nabigyan na si Juan ng business permit. Ngunit si Pedro, gamit ang pananakot, pinigilan si Juan na huwag ituloy ang pagtatayo ng tindahan dahil ayaw ni Pedro na may kakompetensya siya. Ang pangalawa naman ay pagpilit sa isang tao sa pamamagitan pa rin ng karahasan, pagbabanta o pananakot na gawin ang isang bagay laban sa kanyang kalooban, maging ito man ay tama o mali. An example of this is itong nangyari nga sa nasabing video. Pinilit siya sa pamamagitan ng pananakot at puwersahang pagbawi na i-give up na lang ang motorsiklo kahit na ito ay labag sa kanyang kalooban. Kahit pa sabihin nating nasa katwiran ang seller, mali pa rin ang ginawa niya dahil ito ay labag sa batas.
Gaya ng sabi ko, ito ay grave coercion under Article 286 of the Revised Penal Code. What if fiscal nasa kontrata nila na may karapatang bawiin o i-repossess ng seller ang motorsiklo? Pwede na bang pilitin ang buyer na isuko niya ito? Hindi pa rin po. Bawal ang paggamit ng puwersa, pagbabanta o pananakot upang kunin ang ari-arian. Kung ayaw ng buyer na i-give up o i-surrender ng kusa, then the only way for the seller to repossess the property is to go to court and secure an order for repossession. So yan lang po ang munting lesson natin for today, and see you in my next video. Maraming salamat po.